Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 55, 1-4. O lahat ng nauuhaw, pubarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pubarito kayo, kayo'y bumili at kumain. Pubarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain, at ng inyong sahod sa hindi nakakabusog. Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malagod kayo sa katabaan. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Libreng kabusugan. Ang tunay na pinakamahalagang pangangailangan natin ay hindi nabibili ng pera. Ngunit ito ay iniaalok at ibinibigay sa atin ng Diyos ng walang bayad dahil sa kanyang pag-ibig sa atin na gayon na lamang. Ito ang buhay na walang hanggan na tanging sa kanya nagmumula. Nagpapakapagod tayo na hanapin ang kaligayahan, ngunit ito ay hindi natin natatagpuan sa mga material na bagay. Tanging sa Diyos natin ito matatagpuan. Kaya't Diyos ang ating hanapin. Lagi tayong makinig ng kanyang salita at manalangin at tayo ay kanyang kakatagpuin. Awit 136, 1-3. O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating Diyos ay pinakamakapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay. Tayo ay iniibig niya ng tapat, walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig ay tapat magpakailanman kahit na tayo ay nasa mababang kalagayan o kahirapan. Siya at ang kanyang paghahari at katuwiran ang una nating hanapin. Lagi tayong magpakagalak at magpasalamat sa kanya, dahil hindi niya ipagkakait ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Roma 9:6. Hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo, sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel. Ni hindi rin dahil sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang binhi. Sapagkat ito ang salita ng pangako, sa mga ganito ring panahon ay darating ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. Ang pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang pangako. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nakadepende sa lahi o sa sariling gawa, kundi sa pagpili at pangako ng Diyos. Ang Diyos ay malaya at kusang nangako dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Huwag tayong magtiwala sa sariling kabutihan o relihiyon para maligtas. Tanggapin natin ng may pagpapakumbaba na tayo ay tinawag ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Magmalasakit din tayo na ihatid sa ibang tao ang katotohanan ito upang makilala nila ang katotohanan kay Kristo. Mateo 14:11-21. Ipinag-utos ni Jesus sa maraming tao na umupo sa damuhan. Pagkakuha niya sa 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit, binasbasan ang mga ito, at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad.
at ibinigay naman ang mga alagad sa maraming tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang mga lumabis na pinagputol-putol na tinapay at napuno ang 12 kaing. At ang mga kumain ay may 5,000 lalaki bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Ang pagkalinga ni Jesus. Mula sa 5 tinapay at 2 isda ay pinakain ni Jesus ang higit sa 5,000. Ginawa niya ito dahil sa kanyang pag-ibig at habag sa nagugutom. Ang kakaunting mayroon tayo ay nagiging higit pa sa sapat kapag ipinagkatiwala natin sa Panginoon. Huwag tayong matakot kung ang pakiramdam natin ay kulang tayo sa kakayahan o kailangan para mabuhay. Ibigay natin sa Diyos ang anumang maliit na mayroon tayo, oras, talento o pera, at hilingin natin na gamitin niya ito para pagpalain tayo at ang nakararami. Hindi magkukulang. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na babangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon daway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.